Grabe yung entertainment value ng laban nila Harlem at Katana. Patunay na hindi kailangang maging perpekto para maging epektibo. Kahit na may imperpeksyon sa paraan ng pananalita, kung may diskarte, confidence, at kalidad ng content, ay pwede ka pa ring mag-deliver ng isang makasaysayang laban sa battle rap. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, autoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa yung boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Sa halip na maging sagabal, ginamit ni na Harlem at Katana ang kanilang pagiging bulol bilang isang bahagi ng kanilang performance. Pinatunayan nilang hindi lang sa malinaw na dila umiikot ang isang maganda at epektibong battle rap, kundi sa kung paano mo dalhin ang sarili mo sa entablado. Kung may isang aral na maaaring makuha mula sa Harlem vs Katana, ito ay ang hindi lahat ng bagay kailangang perpekto para magustuhan ng tao. Minsan, ang pagiging totoo, natural, at unique ang mas tumatatak sa audience. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Believe it. Another one. O kahit moisturizer. At pati nga rin si Creeply na nagbigay ng reaction video sa laban na to, ay nahirapan din pumili kung sino ang iboboto. Ultimo mga fans ng battle rap ay nahirapan din, bagamat may mga opinyon na dapat daw si Harlem ang panalo sa laban na yon. Tingin ko dito, sa round 3 mas natripan ko yung puntuhan dito ni Harlem, lalo na dun sa yun sa pag ng master. Yun yung problema minsan pag pag kahit napaka-entertaining ng nagawa mo, napaka-solid, pero pag may punto yung isa na parang nagiging, lalo nang nauna pa si Harlem, parang yun na yung standard na gagi, dapat meron kang sabihin na tatapat dun sa puntong yun. Kaya yun din minsan yung mga kahinaan ng mga komedyante, para lang sa akin, lalo na pag napaka-solid ng punto na yun ni Harlem, pero napaka-entertaining ng ginawa dito ni Katana. Solid nung line na Poseidon at Hades. Pero para sa akin, Harlem to. Lalong tumatalim sulat ni Lem. Sobrang solid. Hindi battle to. Yung nasaksihan natin ay pagpapasa ng apoy. Grabe round 3 ni Harlem. I'm a fan of Katana. Pero para sa akin, kay Harlem tong battle na to. Kita naman sa reaction ni Katana na nabigla siya sa result. Congrats sa dalawa. Looking forward sa isabuhay matchups kasama si Katana. Kuwela tong battle na to. Akala ko magiging boring pero nakakatuwa to. Isa to sa masayang battle. Enjoy lang parehas. Sa tagal ko nang nanonood, ito na yata yung pinaka-the best na passing of torch para sa akin. Parehas magaling.